Unti-unting tumagilid ang nakadaong na barkong yan sa Istanbul Port sa Turkey. Mabilis na tumakbo palabas ang crew nito habang ang ilan sa karga nitong cargo nahulog na sa dagat. Ayon sa mga otoridad, nawala ng balanse ang barko dahil sa hindi pantay na bigat ng cargo. 10 sa 15 crew ang nasagip. 5 naman ang nakaligtas matapos tumalon sa dagat. Isang isinugod sa ospital. Pasko by the beach o Paskong extra lamig? Yan naman ang pinili ng ilan nating kababayang dumayo sa Boracay at Tagaytay. May report si Darlene Kai. Maraming pasahero sa Katiklan Jetty Port sa Malay, Aklan. Biyaheng Boracay sila para doon magpasko. Perfect siya for family. Maraming activities na pwedeng pagpipilian. In Germany, the weather it's snow. That's why we like to go here and enjoy the sun. Umabot sa mahigit 8,000 ang tourist arrivals kahapon ayon sa Malay Tourism Office. Mahigpit ang seguridad kaya nakumpiska ang matutulis na bagay sa mga bagahe. Naka-heightened alert status din ang Municipal Incident Management Team ng Malay LGU. Mula December 20 hanggang January 3, naka-activate ang Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 ng Coast Guard Station Aklan. Ang iba naman sa Tagaytay dumayo para doon salubungin ang Pasko. Unang-una po yung klima, saka maiba naman po yung celebration namin ng Christmas. Mostly po kasi sa bahay lang talaga eh. Tapos sisimba, tapos ngayon po, nag-decide po kami, kapitbahay po namin, tapos pamilya, dito po kami. Para po mas enjoy. Ngayon po mas masaya po kasi po, kompleto po kaming family. Baon kaunti. Imbes na ibibili, kumbaga mga souvenir na lang ng mga bata. Sa dami ng turista, bumigat ang daloy ng trapiko. Pabugso-bugso ang ulan buong maghapon na sinasabayan ng malakas na hangin. Isa sa mga dinarayo rito sa Tagaytay City yung view ng Taal Volcano. Yun nga lang sa sobrang kapal ng hamog o ng fog, halos hindi na nakita yung bulkan sa buong maghapon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang minuto na lang, Pasko na at bigayan na ng regalo. Para sa ilang netizen, hindi lang ang wish na si crush ang natupad, kundi maging kanilang cravings. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Gift-giving time! Ang wishlist mong si crush? Aba, tinupad! Talagang mapapa, oh my gosh! Pero kung akala niyong happy na ang Christmas nitong si Hannah Gwyneth, very blessed, pinagpala, at siya na ang bukod tangi sa lahat dahil granted, pati ang ultimate wish niyang maging crush rin ng crush niyang si Prince Joseph. Literal na exchange gift. Nagpalitan din ng regalo itong magjowang si John at Nikki. Sweet pang inabot ni Nikki ang wish ni John na earbuds. Pero sweet and sour naman ang gift ni John. Mangga! Hindi ko talaga siya expect. Nagulat lang talaga ako, may dala siyang isang mangga. Sobrang surprise ako nun kasi biglang merong isang balot na parang pwede ko siyang iuwi. May gift talaga ako para kay love. Normal doing ko lang naman yun na to give cravings niya everyday. It doesn't matter naman about sa price as long as meron kang maibigay sa partner mo or yung bukal sa loob mo. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.